Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, aking kakayahan. Kaya ko ito. Sabihin ang kaya ko kung ang ipinapakita ng larawan ay kaya mong gawin. Ano ang ginagawa ng mga bata? Kaya mo rin ba itong gawin? Ano ang kaya mong gawin ng mahusay? Lahat ba tayo ay may kakayahan? Bakit mahalagang malaman ang ating kakayahan? Mga bata, bawat isa sa atin ay may natataging kakayahan. May mahusay umawit, may mahusay gumuhit, may mahusay magbasa, at may mahusay tumulong sa kapwa. Ngayon ay aalamin natin kung ano ang kahulugan ng kakayahan at kung ano-ano ang mga kakayahan na mayroon tayo. Ano ang kakayahan? Ang kakayahan ay isang bagay na kaya nating gawin ng maayos. Ito ay maaaring natutuhan o likas na taglay ng isang tao. Iba't ibang kakayahan. Pag-awit. Kakayahang umawit ng mga awitin. Pagsayaw. Kakayahang sumayaw ayon sa tugtog. Pagguhit. Kakayahang gumawa ng magagandang larawan. Pagbabasa. Kakayahang bumasa ng mga salita at kwento. Pagtulong sa iba. Kakayahang tumulong sa tahanan at paaralan. Bawat bata ay may sariling kakayahan. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng lahat, ngunit lahat ay mahalaga. Dapat nating pahalagahan ang ating kakayahan at igalang ang kakayahan ng iba. Basahin natin. Ang kakayahan ni Nika. Si Nika ay isang mag-aaral sa baitang isa. Mahilig siyang gumuhit ng mga bulaklak, bahay, at mga hayop. Isang araw, nagkaroon ng paligsahan sa pagguhit sa kanilang paaralan. Sumali si Nika at ipinakita ang kanyang kakayahan. Hindi man siya nanalo, masaya siya dahil ginawa niya ang kanyang makakaya. Pinuri siya ng kanyang guro dahil sa kanyang sipag at tiwala sa sarili. Natutuhan ni Nika na mahalagang gamitin at paunlarin ang sariling kakayahan. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang kakayahan ni Nika? Saan siya sumali?
Bakit siya masaya kahit hindi nanalo? Ano ang natutuhan ni Nika? Ano ang iyong gagawin? Sagutin ang bawat sitwasyon batay sa iyong gagawin. Nahihirapan ang kaklase mong gumuhit. Paano mo siya matutulungan? Magaling kang umawit. Paano mo ito magagamit sa paaralan? Nakita mong magaling sumayaw ang iyong kaklase. Ano ang sasabihin mo? May bago kang natutuhang kakayahan. Ano ang gagawin mo upang mas gumaling? Paano mo maipapakita ang tiwala sa sarili? Ang kakayahan ay bagay na kaya nating gawin ng maayos. Bawat tao ay may sariling kakayahan. Dapat nating paunlarin ang ating kakayahan at dapat nating igalang ang kakayahan ng iba. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa bagay na kaya nating gawin ng maayos? Alin sa sumusunod ang isang kakayahan? Ano ang dapat gawin sa ating kakayahan? Lahat ba ng tao ay may kakayahan? Ano ang dapat nating gawin sa kakayahan ng iba? Gawin natin. Iguhit ang iyong sarili habang ginagawa ang iyong kakayahan o talento. Ikalawang araw, sining ng pagguhit at pagkulay. Hulaan ang larawan. Hulaan kung ano ang ipinapakita ng larawan. Ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Ano ang ginamit upang maging maganda ang mga ito? Mahilig ba kayong gumuhit? Ano ang madalas ninyong iguhit? Bakit mahalagang matutong gumuhit at magkulay? Mga bata, ang pagguhit at pagkulay ay isang uri ng sining. Sa pamamagitan nito, naipapakita natin ang ating mga ideya, damdamin at imahinasyon. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano maipapakita ang ating kakayahan sa pagguhit at pagkulay. Ano ang sining? Ang sining ay malikhaing paraan ng pagpapahayag ng ating iniisip at nararamdaman. Isa sa mga pinakasimpleng sining ay ang pagguhit at pagkulay.
Ano ang pagguhit? Ang pagguhit ay paggawa ng larawan gamit ang lapis, krayola o iba pang kagamitan. Halimbawa, bahay at puno, bulaklak at hayop, tao at eroplano, ulap at araw, isda at sasakyan. Ano ang pagkulay? Ang pagkulay ay paglalagay ng iba't ibang kulay sa guhit upang maging maganda at kaaya-aya itong tingnan. Halimbawa, berde para sa mga dahon, asul naman para sa langit at dagat, dilaw para sa araw at ilaw, pula para sa bulaklak at puso. Kahalagahan ng pagguhit at pagkulay. Una, napapaunlad ang pagkamalikhain. Pangalawa, naipapahayag ang damdamin. Pangatlo, nadaragdagan ang tiwala sa sarili. Pang-apat, nasisiyahan habang natututo. Panglima, nakalilikha ng magagandang likhang sining. Basahin natin. Ang makulay na guhit ni Mia. Si Mia ay mahilig gumuhit. Isang araw, pinagawa sila ng guro ng larawan ng kanilang pamilya. Maingat na iginuhit ni Mia ang kanyang tatay, nanay at kapatid. Pagkatapos ay kinulayan niya ito gamit ang iba't ibang kulay ng krayola. Nang makita ng kanyang guro ang kanyang gawa, pinuri siya nito dahil sa kanyang sipag at pagkamalikhain. Masayang-masaya si Mia at ipinagpatuloy niya ang kanyang hilig sa pagguhit at pagkulay. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ipinagawang gawain ng guro? Ano ang ginawa ni Mia matapos gumuhit? Sino ang pumuri kay Mia? Bakit naging masaya si Mia? Ang pagguhit at pagkulay ay isang uri ng sining na ipapakita natin ang ating damdamin at ideya sa pamamagitan ng sining. Ang pagkamalikhain ay mahalaga sa pagguhit. Dapat nating pahalagahan ang ating sariling gawa at ang gawa ng iba. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa paggawa ng larawan? Ano ang ginagamit upang lagyan ng kulay ang guhit? Ano ang tawag sa malikhaing gawain? Anong kulay ang karaniwang ginagamit sa dahon?
Ano ang napapaunlad sa pagguhit? Gawin natin, iguhit ang iyong pamilya sa isang bond paper. Kulayan ito ng maayos. Ikatlong araw, sining ng pagguhit, pagkulay at paghulma. Ano ang ginagawa ng mga bata? Ano ang pagkakaiba ng pagguhit at paghulma? Alin sa mga ito ang nasubukan mo na? Ano ang nararamdaman mo kapag gumagawa ng sining? Bakit mahalagang matuto ang iba't ibang uri ng sining? Mga bata, ang sining ay isang paraan upang maipakita natin ang ating mga ideya at damdamin. Maaari tayong gumawa ng sining sa pamamagitan ng pagguhit, pagkulay, at paghulma. Sa araling ito, matututuhan natin kung paano maging malikhain gamit ang ating mga kamay at imahinasyon. Ano ang sining? Ang sining ay malikhaing paggawa ng mga bagay upang maipahayag ang ating kaisipan, damdamin, at talento. Ano ang pagguhit? Ang pagguhit ay paggawa ng larawan gamit ang lapis, krayola o iba pang kagamitan. Halimbawa, bahay at puno, bulaklak at hayop, tao at eroplano, ulap at araw, isda at sasakyan. Ano ang pagkulay? Ang pagkulay ay paglalagay ng iba't ibang kulay sa guhit upang maging maganda at kaaya-aya itong tingnan. Halimbawa, ang berde para sa mga dahon, asul para sa langit at dagat, dilaw para sa araw at ilaw, pula naman para sa bulaklak at puso. Ano ang paghulma? Ang paghulma ay paggawa ng hugis gamit ang clay, luwad, plasticine o putik. Halimbawa, prutas at hayop, bulaklak at gulay, sasakyan o tao, puso at mga letra. Kahalagahan ng paghulma. Una, nahahasa ang pagkamalikhain. Pangalawa, nagagamit ang imahinasyon. Pangatlo, natututong gumawa ng iba't ibang hugis. Pang-apat, lumalakas ang koordinasyon ng kamay at mata. Basahin natin. Ang malikhaing si Ben. Si Ben ay mahilig gumawa
ng sining. Tuwing bakanting oras, gumuguhit siya ng mga puno at bahay. Kinukulayan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga krayola. Isang araw, binigyan sila ng kanilang guro ng clay. Naghulma si Ben ng isang makulay na paru-paro. Tuwang-tuwa siya nang matapos niya ito. Pinuri siya ng kanyang guro dahil sa kanyang sipag at pagkamalikhain. Natutuhan ni Ben na ang pagguhit, pagkulay at paghulma ay magagandang paraan upang maipakita ang kanyang talento. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang madalas gawin ni Ben? Ano ang ginamit niya sa paghulma? Anong hayop ang hinulma niya? Bakit siya pinuri ng kanyang guro? Ang pagguhit at pagkulay ay mga uri ng sining. Ang paghulma ay paggawa ng iba't ibang hugis gamit ang clay o luwad. Ang sining ay nagpapakita ng ating talento at pagkamalikhain. Dapat nating pahalagahan ang ating gawa at ang gawa ng iba. Gawin natin. Lagyan ng check kung ang pahayag ay wasto at X kung hindi. Gawin natin. Gamit ang clay o plasticine, humulma ng mga bagay na gusto ninyong gawin. Ika-4 na araw, sining ng paghulma at paggawa ng collage. Ano ang nakikita ninyo? Paano kaya ginawa ang mga ito? Alin sa dalawa ang hinulma? Alin sa dalawa ang collage? Gusto ba ninyong gumawa ng ganito? Mga bata, maraming paraan upang makagawa ng sining. Maaari tayong humulma gamit ang clay o plasticine at maaari rin tayong gumawa ng collage gamit ang mga papel at larawan. Sa pamamagitan ng ating mga kamay at imahinasyon, nakalilikha tayo ng magaganda at makukulay na obra. Ano ang paghulma? Ang paghulma ay paggawa ng hugis gamit ang clay, luwad, plasticine o putik. Halimbawa, prutas at hayop, bulaklak at gulay, sasakyan at tao, puso at mga letra.
Ano ang collage? Ang collage ay sining na ginagawa sa pamamagitan ng pagdidikit ng iba't ibang piraso ng papel, larawan, dahon o iba pang bagay upang makabuo ng larawan. Halimbawa, puno at bahaghari, bahay at bulaklak, hayop at tanawin. Mga hakbang sa paggawa ng collage. Una, pumili ng larawan o disenyo. Pangalawa, gupitin ang makukulay na papel. Pangatlo, idikit ang mga piraso sa bond paper. Pang-apat, ayusin upang mabuo ang larawan. Pang-lima, panatilihing malinis ang gawa. Ang paghulma ay paggawa ng hugis gamit ang clay o plasticine. Ang collage ay sining na gumagamit ng mga piraso ng papel o larawan na idinidikit. Ang paghulma at collage ay nagpapakita ng ating pagkamalikhain. Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at sirang puso kung hindi. Gawin natin gumawa ng isang collage art. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!